na isang hyper tank dito mula sa Aurora na Uranus is open para kay Edward. Since wala rin naman sila ditong lapu-lapu, mas maganda na rin magsasustain. However, may threat pa rin na kailangan mo nang kunin yung jungler mo. Although meron pang Joy, may Yisun Shin, merong Fanny at Hayabusa. Technically speaking, hindi maubusan ng jungler itong Aurora, pero mas maganda kung makuha na nila yung ideal. Like the Yisun Shin in this scenario. Para hindi na masyadong sasakit yung ulo nila sa second phase. No? Though sila naman yung first pick doon. Pero sabi nila, sige, Arlott na muna ang ating kukunin. For sure, magkakaubusan ng jungle dito. Kasi may well, technically meron silang back siya, so siguro pineflex pa dito ng Aurora. Sa bagay. Yung scenario. Oy, solid tong sinabi ni Edward mula sa isang article ng Manila Standard. Inamin ni Edward na ang Twisted Minds ay talagang ginulat ang lahat. Malakay Soto pala ang Twisted Minds dito. MDL Champions na talagang pinutunayan na pantay-pantay lahat ng mga teams ngayon natin dito in Season 15. Pero habang nag-uusap tayo ay mukhang tatanggalin na ng side ni Coach Master the Basics ang Phobios. Wala pa nga namang XP laner si Coach Bonchan. Pwede nga mag-alis. Actually, kung titingnan mo sa Twisted Mind, hindi naman nila po problemahin yung mage dito ni Yui. Kasi para sa akin, counter ng Selena, counter ng Kagura ang Selena, counter ng Farsa, counter ng Kagura ang Farsa, counter din niya yung mga Zed yan. So, parang ito na ata nasa top ng chart ngayon, ano? Yeah. So baka yung Novaria na lang dito iba na Twisted Minds kasi yun yung mga pamalayuan, and it's the Matilda as well. Ang napansin ko din na isang magandang hero laban sa mga burst type na mages or na compositions katulad ng Granger, Lancelot as well as this Kagura. Gusto nila kasi makapatay agad ng Matilda or any hero na mataas yung biglaang heal. Kasi yung Revitalize, di ba medyo taking siya, so hindi ganun kabilis. Pero yung Matilda kasi kapag naka-favor tapos meron kang Oasis, sobrang taas ng healing. That's why you eliminate that factor, and Matilda now makes a lot of sense kung bakit siya pinan ng Twisted Minds. And Esmeralda is still open to take, no? If you are Twisted Minds. Pero Lu ang tatanggalin ang side ng Aurora Gaming. If ever, no, I think the Lu could be a potential option as well para dito sa Aurora Gaming, considering na meron na silang Arlott and Baksha. Dalawa yung pwedeng ipadala kung sakaling tempo breaking ang kanilang inahanap. And that YSS ban confirms na ngayon lang ata tayo makakita na may Lancelot sa kabila tapos hindi nakapag-YSS yung isa. Ayun na nga yung Kimi gonna be picked up by Aurora. Instead of the Novaria, ito yung mas pinili nila. Para din flex pa rin itong Baksha. Twisted Minds, hindi pa nila alam kung saan mapupunta itong Baksha na to. Will it be a roam o kaya jungle? So kailangan nila manghula sa ngayon. Hindi na magandang option na kumuha ng isang Gatot Kacha dito kasi parang wala na siyang harangan. They need a hard CC para dun sa Harith at malakas na pang-dive. So, baka mag-rock na sila sa ganitong moments. There is the Grok. Meron din tayong Badang. Actually, madami-dami pa yung choices natin in terms of crowd control. Kung yun lang naman ang hanap ng Twisted Minds. At tandaan natin, no, pwede pa rin lumabas yung isa sa mga kamandan ng Rome ngayon, which is the Kukra. Pero mukhang Yura muna at Kali ang kanilang kukunin. Pang burst. Grabe, all in sa early to the mid game ang Twisted Minds. Sakit, puro damage to. Nafe-feel ko na yung early game eh. Tama, pero pwedeng mag-heal, mag-sustain type. Ito, Aurora, pwede sila mag-high loss. In fact, para may pang salo dun sa may Kali, that you have a way to attack the damage, may pang revitalize ka for your teammates. Who said there are no shortcuts in life? I literally invented one. Isa sa mga kakaibang healing to, hindi din to siya super heal. Pero kasi kung pinagsabay nga naman siya dito ng Arlott na hindi nila kinuha sa Louis na teleport, siguro nagme-make sense nga din talaga to. And I would say, ito pa lang, sasabihin ko na sa lahat mga viewers natin ngayon, abangan nyo yung chip, mukhang ito, isa to sa mga flavor of the week. Parang babalik tayo yung chip na flavor of the week, ika nga ni Wolf. Unang series pa lang natin ay may clue na agad na binagsak dito si Wolf. Burrito, looking at what's happening sa ating draft, parang simula pa lang alam natin na early game talaga yung investment ng Twisted Minds. Oo nga eh. And then, hindi naman katakataka no, dahil doon sa composition na meron sila. And ang ganda na naging tapat dito ng Aurora, no? Pero medyo level 4 heavy ang Aurora dito eh. Kailangan nilang gumamit talaga or doon sila magre-rely sa mga pang level 4 nila. And I think pwedeng yun yung samantalahin dito ng Twisted. And let's see kung pagsasamantalahan ba ng Twisted Minds ang early game ng Aurora Gaming sa pagpasok natin sa Land of Dawn. Once again, ito ang pinakauna nating serye ng week number 3. Magtatapatan ang number 1 seed na Twisted Minds kontra sa 5th seed na Aurora Gaming. At partida, last week, 2 kampyon ang pinabagsak ng Aurora Gaming.
Mainit-init pa tong Aurora, no? And nakita natin, hindi rin naging madali yung mga laban na ating nakita against the TLPH at dito sa Onyx Philippines. Pero may salubungan kagad na nagaganap. Kaloy, tinatry lang isoka yung mga pabola-bola dito ni Yue. Pero si Demon Knight sasama na ang aga naman nito sumama. Yan na, pinagbabanggaan na kagad dito si Kaloy. Kalahati ang kanyang buhay. Pero papasok din si Epi the King. Pasok din dito itong si Sean. Flicker from Light. Ang aga ng flicker na yon. Pero ang ganda kasi napalo na kagad nila si Light. Sayang hindi tumama yung yung dash ng Kagura. That would have been enough damage para ma-burst doon si Light. Pero that is the flicker burn. At medyo maaga na burn yung flicker ng Chin. Ang maganda dito sa isang Kalin is parang nag-force ka nga talaga ng reaction from your opponent. Bobo ng buhay ni Light eh. Matapang talaga to si Nosia. Ay, si Doming ay pupunta rin doon sa pangatlong bush. Pero si Kaloy, alam niya na may nagtatago dyan! At naabutan nga sila yung First Blood para sa Twisted Minds. Ngayon si Doming, nakipagharapan na rin. May kruhan malala para dito sa Aurora at Twisted Minds, pero nakalamang at Twisted. Parang dalawa yung choice doon ni Doming, no? Either ibigay na lang yung gold card at hindi makita yung kakampi niyang nagtatago o kaya subukan chumepi and umasa na hindi pumasok si Kaloy. Kaso nangyari, pumasok yung Kalin, knowing na sapat na kanyang damage with a concussive blast. Wolf, papasok na tayo sa level 4 power Yun spike na. at mukhang may laban pa dito sa taas. Kinuha muna yung XP crab doon mula kay MP the King para ma-secure. Para hindi nila din mabigay kay Edward. So it will be a pretty even XP lane battle sa dalawa nating teams. Pero syempre, papapurihan kay Lanzo kasi etong si Arlot kailangan mag-level 4 ng mauna kasi mas mahalaga yung final slash. Okay, ngayon kalahati yung buhay ng Pagong. Edward and then dun sa may long bush. Pero sasalubong siya din Lanzo. Gugulong-gulong si Demon Guy. Sino ang kanyang babanggain? Yung Pagong na lamang. Lanzo versus 3. Magiging apat dito, Sean. Well, ang Gina overturn pero hindi mo kailangan kuha ng Pagong. Napaalam na si Edward ngayon. Atrasan muna dito. Twisted Minds. Bababa na kanya ng buhay. Pero sabi ni Epi the King, sige, ay, sabay na tayo. Pero si Light, nailapang yung kanyang portal. Epi the King yung mamatay. Nag-stuck ng Sky Pearson dito ni Yue. Ngayon, Flicker ay nai-commit na kagad ni Kaloy. Napakaagang pakpakan na ito. What a great turn coming out from Aurora. At syempre, nagsimula yan doon sa retry battle. Demon kahit nakanakaw ng turtle doon, nagbigay ng level 4 para kay Light. Kaya nga naman, etong si Kaloy, hindi nakakuha ng ultimate agad. At naging awkward yung team fight para sa Twisted Minds. Napaka-crucial na retry mula kay Demon kahit na, by the way, nagiging problema ng Aurora for the past few losses na meron sila. Laban sa TL, laban sa Onyx, yung one game losses nila doon ay dahil doon sa hindi nila pag-secure ng objectives. At napakasama nun para dito sa Twisted Minds at si Kaloy ay malapit na bumagsak. Pero may iiwasan ni Kaloy ang gulong ni Demon Guide. MP the King mukhang guguluhin ng Aurora Gaming sa loob ng kanyang jungle. Ang bilis din kasi talaga tumakbo dito ni Kaloy eh. Oh, wait lang MP the King, na-secure niya nga ata yung kanyang green caps doon. And gusto ko lang sabihin, no, talagang palaban ang Aurora. No, nararamdaman natin, ito yung nakita nating Aurora, kalaban ang TL at ang Onyx, no? Yeah. At parang ang laki ng investment ng Twisted Minds sa kanila early to the mid game. Pero dahil sa isang malaking turtle fight na yun, ay parang pang nabaliktad ng Aurora Gaming ang larong ito at sila na ang nagkakaroon ng kalamangan in this early game. Ano bang kailangan gawin ng Twisted Minds dito para ma-even out yung nalatag na plano sana? Yeah, meron naman sila dito Granger na pwede lang ipag-double lane or i-gamitin nila sa second the turtle fight. Naniniwala ako para sa Twisted Minds, kaya pa rin nilang pumalag sa turtle number 2 despite them losing turtle number 1. Especially nag-genius one din dito si Sean. All in sa damage output ang Twisted Minds. Gusto talaga nila maka-eliminate agad ng heroes. Isang bagay na gusto ko i-discuss na na-mention ko sa Keys to Victory kanina ng very quickly, laban ng Nosia versus Doming Kite. Alam nyo ba na hindi si Super Marco at hindi si Kelra ang top when it comes to the first 5-minute gold ng gold laners? That's actually Demon, Doming Kite, and Nosia. Wow. At si Nosia, mas mataas yung nakuha niyang gold from kills. So wait lang, mas mataas din ang tama. Ay! Kukuha dito ni Edward kasi final shot. Dalawang naman yung si Demon Kite. Sinasan lang Uy, natin cancel! Hindi nakatakas. Kaloy ngayon ang pinupunteriya. Edward and Light dumadive na dun sa base. And si Doming Kite na inatag na yung kanyang ultimate. At mamamaalam din dito si Light. Kaloy as well. Lanzo napakatibay pero nag-stuck ng Sky Pearson dito ni Yue. Hindi pa tapos sa pananalasa ng Aurora pero mapapa-flicker na ni Sean. At diretso sila sa Pagong. Wow, another turtle fight ang napanalo dito ng Aurora Gaming. At mukhang makakuha pa nga nila ang turtle number 2. What Yes. an ultimate coming in from Light. Tapos rekta
doon sa final And slash. that was a great pre-turtle na naman na preparation cabinet from Rora na instead na dun sa turtle pit lumaban, in-advance na nila. Especially, ito yung strike ng chip. Kaya naman nakakatakot talagang kasama kasi kapag ganito yung composition mo with a utility jungler, tas meron kang Kimi, talagang hindi ka maubusan ng firepower. Bonus na nga din dito si Edward na cancel pa yung Phantom Execution from MP the King na talagang naging disastrous para sa Twisted Minds. Ngayon, nabura na yung sinimulan ng Twisted Minds. Kanina kasi, lamang itong si Granger over the habit when it comes to the gold. But Rora, because of that, biglang nag-inflate 3,200 gold. Grabe, no? Gusto ko lang sabihin, pre, ito hindi to RG, hindi RG nakikita nyo. First item, Sky Piercer po. Para kay Yue, pawang professional lamang ang mga gumagawa yan. Pero may isa pa akong interesting na nakita sa Infinix in-game equipment natin. Rush Oracle para dito kay Edward. Fury Hammer to the Oracle Wood. Ngayon ko lang Yes. nakita Oo yung nga ganitong klaseng build kay Arlott. Oo, alam nila na ang kailangan nila is just the right amount of magic resist tapos dagdagan natin ng sustain. Kasi nga naman may konting ambag sa healing itong si Light. And most importantly, yung dual capabilities kapag nagla-lifesteal. Oh my gosh, tunaw ka agad si Nosha. Ngayon si Nasu ata magiging next. Kailangan umatras dito ng Twisted Minds. Si Demon Kite ay umaabante na rin. Ang sakit ng mga pagulong-gulong dito ni Demon Kite. Ngayon, diretso ang Aurora sa unang torre dito sa may bandang kita. Pero dadive din ata dito sila. Pasok itong si Kaloy. Pero this time ay pupuruan siya. Napakamiyabro dito ng Aurora. Lanzo ay umaatras na rin. Flicker from Edward. Pero si Yue nandun with those pokes. Si Demon Kite ay nanggugulo na rin. Nagamit yung kanyang Turkish Puissance. Ngayon si Lanzo aatras na. Ay, Tatapak no. siya ng Cyclone Eye. Masakit na yung damage ni Demon Kite. Yung mga hampas-hampas na ganun. Iniinda na rin ni Lanzo eh. At napakasakit din kasi ng life drain na binabato ng isang backsha sa Uranus kaya hindi Yeah. natin masyadong nararamdaman yung healing Exactly. na kadalasan natin nakikita kay Lanzo. And I think it was Midnight who pointed it out kanina nung nag-uusap-usap tayo bago yung broadcast. 60% na pala ang tinatanggal na lang ng life drain ng Dominance Ice. Kaya naman grabe talaga ang tapyas as the third and last third of the game ay mapupunta sa kamay ng Aurora. 5,000 na ang kanilang lamang, Papi. 40% yung natatanggal. Sorry. Naging 60 na. 60. 60 natitira. Hindi, 60. Basta, ang mahalaga, hindi ka makapag-regen na maganda. Yun yung pinaka-importante doon. Oh, wait lang, importante din ang pagtakas dito ni Light. Mamaya, check natin yan ha. Mamaya. Chinek na natin, pare. Nung nag-1v1 kami ni Midnight bago yung broadcast, chinek ko na yung item dominance ay 60% na ang life drain yun, pare. And it also stacks to the back siya. So, yun na nga, ibig sabihin, may bonus pa kasi yung mismong back siya. Oo. Masakit din talaga dito. But, ang isang bagay din na nakikita ko dito para sa Rora is si Light kailangan natin lagyan ng separate na camera. Kasi bigla tayo naingit sa mind execution niya eh. Oo, ngayon wait lang, 1v1. Edward, dadali nata, Yun ang Light, orak, nakakunsid, pero hindi na maliligtas. Ngayon, nagamit na rin kagad yung Portland Doming Kite, nailatag yung kanyang ultimate. Aabot na pa si Kaloy, pero nag-meditate. Papasok na rin nagsasama dito si Demon Kite. Pero lalayo na si Doming. And the rest of Aurora ay mamimitas na lang ng mga farm dito ng Twisted. Ibang klase din kasi yung pambigla talaga ng Aurora Gaming. No, yung zone control na meron sila with the Harith. Dito natin masasabi na napaka-tulis talaga ng mga calls dito ng Aurora dahil kadalasan may conversion ng either 1 or 2 kills. So, yung sa Dominance Ice, syempre, kailangan ko, ano kaya? Kinonfirm mo ngayon. Kinonfirm. So, 60% ang matitira. 40%. Kasi naalala ko yung, dati kasi talaga, 60 yun. May 50. 50 yun. Tapos, naging 60 na lang yung matitira sa'yo. So, ibig sabihin, minus 40. So, malaki pa rin. So misleading pala yung nakasulat kasi nakalagay 60%. Correct. Pero ang wording ay 40 yung matitira. Yun pala yun. Pero tingnan natin ako matitira pang buhay dito kay Lanzo kasi pinursa agad siya dito ni Doming Kite. At kailangan niyang umatras. Nagamit niya rin yung Consecration. Ngayon si Edward the Dive. Sino kanyang final shot? Dalawa nahuli doon. Pero nandito rin Traction Pulse pero walang tinamaan. Para dito kay Yue. Pero ang problema, basag yung torre sa itaas. Tsaka ang hirap nito mag-lord. I think kailangan mag-contest dito ng Twisted Mind. So, pwede bang ibigay ito? Feeling ko ipipilit nila ilaban. Ito to sa rookie angst nga to Tsaka Palaban. parehas sila ng level Oo nga no. Nanakaw to. Naku, wait lang ha. Abangan natin at imatyagan kung nasaan si Monty MP the na King. Ang mapwesto. baba ng buhay nung pag pero nakita si Kaloy ni Light. Ay, Hindi sayang! nakamakot. That's ngayon nandun yung Tornos.
Kaya lang, problema, sasalubungin siya ng memory din ng Aurora. And MP the King ay mamamaalam, pero nice attempt pa rin yun para kay MP, ha? Oo, parang medyo na-late ng konti. Yun yung makikita mo na may angulo na sana for a 50-50. Pero dahil sa napakagandang setup ng Aurora Gaming, ay nahirapan nga pumasok doon si MP the King. So yung speaking of setup, Womi, ang ginawa ng Rora doon is dinenay nila yung vision doon sa Lord mismo. Although si MP the King parang naramdaman niya kung kailan siya papasok. Iba pa rin talaga kung may naunang vision doon, which Aurora denied. Oo, ibang klaseng pag-setup para sa Aurora Gaming at ibang klaseng pagpupush din with the Zaman Force. Palong-palo talaga. Magharit si Doming kahit gayon. Grabe, dire-diretso lang dito ang Aurora. Walang makapigil. Alam ni Doming kahit na hindi rin siya kayang salubungin, even ni Lansu. Ngayon, yung Lord ay kasama nila sa may bandang itaas. Naka-ready din, Twisted Mind. Gugulong-gulong si Demon Kite. Ngayon, sino ang kanyang babanggain? Nandun yung mga payo mula dito kay Shaw, pero hindi nila mabibigil ang traction po si Tumama. Kaya lang Russia Umbrella, flee para lang makaalpas. Itong si Sean, round number 2. Doon naman sa may bandang gitna. Kaloy looking for the concealed play. May thorn throws na napakakasa pero yung Phantom Execution ay ginamit na rin defensively. At Doming kahit ngayon papasok pero Sean with the counter engage at papasok na naman si Kaloy. Walang matatamaan na kanyang Raging Sandstorm pero kanyang magtutunaw sa ilalim. Naku, si Edward kailangan matras dito pero ready na ata ang Aurora. Tapusin ang laban. Sinaso yung mga atras pero ito yung tahi. Mula dito kay MP the King. At tanong makakatakas ba siya? Yes sir. Pero pagkatapos dito ang Aurora. Pero inaantay nila yung next wave. Round number 2. 3v5 ang magiging action. Lapag yung Zaman Force kagad dito kay Doming Kite. At ready na nga ang Aurora na tapusin ang game number 1. At mapunta sa kanila. Tuloy pa rin ang init